this meaningful outreach program. Thank you for the opportunity to share our time, knowledge, and service with others. Guide us, O Lord, in everything we will do today. Grant us wisdom, patience, confidence, and clarity of mind so that we may teach and serve effectively and with love. May the participants be open to learning and may they gain meaningful lessons from this experience. Tulungan mo din po kaming maging good examples, encouraging mentors and instrument of our love and kindness. Bless our team, our facilitators, and everyone involved in this program. Keep us safe, united, and focused as we carry our mission today. May this outreach not only benefits those we serve, but also help us grow in unity, compassion, and service. As we end our opening prayer, let us also seek and love guidance and intercessions of our Blessed Mother, Mama Mary, as we pray the Hail Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Si tatanda ko si Jonah, nag-price ko sa akin mamaya. Kaya daw, ginawa ni Papa Jesus na mahirapan siya dahil siya nagsasakipan ipapusin ang ating mga kasalanan. Ayan, very good. Palakpakan si Jonah Bell. Ayan. Nakapanood siya ng penitensya saan? Sa sabit? Sabit tayo na. Okay. So, ganun tayo mamahal ni Papa Jesus. So, ginagawa niya na kahit siya mahirapan, basta matubos tayo sa ating mga kasalanan. At alam niyo ba, pagkatapos niyang mahirapan, pagkatapos niya ipako sa krus, nahirapan siya, siya ay namatay. Para kanino? Para sa atin. Dahil, mahal niya tayo. Ano po? Lalo na ang mga batang kagaya nyo. So, ang mga batang kagaya nyo ay napakalapit sa puso ni Jesus. Dahil kayo ang nakikita niyang magmamana ng kaharian ng Diyos balang araw. Ano po? So, kung mahal tayo ni Jesus, anong dapat gawin natin sa Kanya? Kung mahal tayo ni Jesus, dapat ibalik natin ang pagmamahal natin sa Kanya. So, paano? Paano kaya natin may ibalik ang pagmamahal natin kay Papa Jesus? 60 pesos? 68? Tapos ito, Paano? Okay. Sa pamamagitan ng simple pagpipray. Sino dito nagpipray bago matulog? At pagkagising? Bago kumain? Pagkatapos kumain. Okay. So, simpleng pagpipray natin, si Jesus Christ ay nalulugod, natutuwa kasi ibig sabihin ay na-appreciate natin yung mga pagmamahal na binibigay sa atin ni Nino. Okay. Ang lahat ng yon ay ginawa ni Jesus, ni Papa Jesus, para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At kung hindi tayo tinubos, sino ang maghihirap? O, di ba tayo? So, ayaw niyang mahirapan tayo dahil mahal niya tayo, kaya siya na lang yung nag-sakripisyo. Very good, Gabriel. Okay. So, ganun tayo pagmahal ni Papa Jesus. Nagpakahirap siya, nag-sacrifice siya, namatay siya para sa atin. Okay. So, kayo, tatanungin ko ba, mahal niyo ba si Papa Jesus? Sabihin niyo nga, I love you, Papa Jesus. I love you. Pwede mo nakakampa? I love you. Okay, very good. So, ngayon,
ano ang nararamdaman nyo habang kayo nakikinig? Nung nalaman nyo na Papa Jesus pala ay namatay dahil sa amin. Ay hindi ko alam, ako'y nag-ainindilaang, ay pero pala si Papa Jesus ay may namatay pa lang, nag-sacrifice pala para sa amin. So anong naramdaman nyo nang makilala nyo si Papa Jesus? Nalungkot kayo at anong sasabihin natin sa kanya? Sorry at ano pa? Salamat! Okay, very good. Wala kita magpapasalamat. Kasi lahat na ginawa niya ay para sa akin, lalo na sa mga batang kagaya niyo. Alam niyo bang mahal na mahal ni Papa Jesus yung mga batang kagaya niyo? Kasi yung mga batang kagaya niyo, Naranto na pag-haircut sa wala pa kayong mga kasalanang mabibigat. Yung kagaya ng mga nagagawa na ng mga matatanda. Ay yung mga bata. So, sabi niya, Papa Jesus, kung nandito ka, pwede bang ilayo mo ako sa mga kapahamakan? Yes! Kung nandito si Papa Jesus, ang isasagot niya, yes na yes na yes na yes. Ano? Kasi yun ang palagi niyang ginagawa. Palagi niya tayo pinoprotektahan. Palagi niya tayo inilalayo sa mga kapahamakan kasi nga ay love niya tayo. Mahal niya tayo. Ano po? Okay. Thank you sa napakagandang tanong. So, isa na lang. Hindi na tanong, message. Kung nandito si Papa Jesus, yan, si Wendelin Grappa. Yan, sa Maritano. Okay. Yuka. Yan, pagiging mabuti. Mabuti po, minsan may masama, minsan may mabuti. So, bilang tayo po ay yan, pipiliin po natin yung maging mabuti. Ano po, huwag po tayong pipili ng desisyon na masama. So, gawa ng minsan po sa pagiging mabuti po natin, halimbawa po, may nagawa po kasalanan, kaibigan nyo, or else, ganyan, ano po, tutulungan nyo po siya o kinukonsinti nyo po siya na masama na yung ginagawa, tapos kinukonsinti nyo po. Pero ang nasa isip po nung kinukonsinti ninyo na mga kaibigan ninyo, mabait ka sa kanya dahil sinasamahan mo siya sa kanyang masamang gawain. Hindi po yung tama. Ano po? Ang pagiging mabuti po ay yung may takot tayo sa Diyos at tumutulong po tayo ng walang hinihingi kapalit. Ano po? So, yun lang po. Once again, ako po si Jorilyn Balmes. So, thank you very much po. Yo! Itaas ang kamay! Kung mahal mo si Lord,